Anong tinitingin-tingin dyan, ye? Akala mo kung sino ka na dahil bago ang uniforme mo? Basura! Wala kang silbi dito. Dito ka nababagay sa sahig kasama ng mga ipis. Ang dulo ng itim at makintab na combat boots ni Lieutenant Marco Villaluz ay mariing bumaon sa balikat ni Private Clara Santos na nakaluhod sa malamig at mamasamasang semento ng stockade. Basa ang kanyang buong uniforme hindi dahil sa pawis mula sa pagsasanay, kundi dahil sa isang timbang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya kanina lamang. Ang mga pulso niya ay namumula at may malalim na marka ng lubid. At sa kanyang pisngi, malinaw na bakat ang 5 daliri ng isang malakas na sampal. Ang tanging kasalanan niya ay ang pagtulong sa isang kapwa kadete na biglang nawalan ng malay sa gitna ng matinding sikat ng araw. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang ina ng kawawang babaeng sundalong ito ay si Brigadier General Isabel Reyes, ang Provost Marshal General ng Armed Forces of the Philippines, ang pinakamataas na opisyal na nagpapatupad ng batas militar sa buong sandatahang lakas. Ang init ng Abril sa gitnang Luzon ay parang isang nag-aalab na hurno. Ang bawat buga ng hangin ay tila hininga ng isang dragon na nagpapatuyo sa lalamunan at nagpapapaso sa balat. Sa malawak na training grounds ng Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, ang temperatura ay umabot na sa 42 grados. Ang alikabok na nililikha ng bawat martsa ng mga kadete ay dumidikit sa kanilang mga pawisang mukha na bumubuo ng isang maruming maskara ng pagod at determinasyon. Sa ilalim ng ganitong kalupit ng panahon, maging ang mga anino ay tila sumusuko at nagtatago. Samantala, sa Camp Aguinaldo, sa loob ng malamig na opisina ng Provost Marshal General, tila ibang mundo ang ginagalawan ni Brigadier General Isabel Reyes. Ang aircon ay buong lakas na nagpapalamig sa silid, ngunit hindi nito mapapawi ang bigat na nararamdaman sa kanyang dibdib. Sa edad na 59, matikas pa rin ang kanyang tindig. Sa kanyang dibdib ay nakasabit ang hal-hilerang mga medalya, mga paalala ng 30 taon ng tapat na serbisyo, panganib at sakripisyo. Ang pinakapinagmamalaki niya ay ang Distinguished Service Star na iginawad sa kanya para sa pamumuno sa isang malawakang investigasyon laban sa korupsyon sa loob mismo ng militar ilang taon na ang nakalipas. Simbolo iyon ng kanyang paninindigan, isang sundalong hindi nabibili at hindi natatakot. Ngunit sa mga sandaling ito, ang lahat ng tapang at talino niya ay tila walang silbi. Ang kanyang isip ay nasa iisang tao lamang, si Clara, ang kanyang bugtong na anak, na 1 buwan pa lamang mula nang pumasok sa serbisyo. Pring! Pring! Ang tunog ng kanyang telepono ay tila isang bombang sumabog sa katahimikan ng opisina. Sa screen, lumitaw ang pangalang matagal na niyang hinihintay, Clara. Agad na lumambot ang kaninang matigas na ekspresyon sa mukha ni Isabel. Hello Clara, anak. Kumusta ka na dyan sa kampo? Maayos ka lang ba? Mamama ni. May mali. Hindi ito ang masiglang boses ng kanyang anak na laging puno ng buhay. Ang boses ni Clara ay nanginginig basag at may halong pigil na paghikbi. Tila isang matalim na kutsilyo ang tumusok sa puso ni Isabel. Clara, anong nangyari? Bakit ganyan ang boses mo? May sakit ka ba, anak? Hindi po, maang init lang po talaga, sobra. Subalit alam ni Isabel na hindi lang init ang dahilan. Mama, parang impyerno po dito. Ang lagkit-lagkit ng uniforme ko sa likod, parang binabalatan po ang balat ko. Hirap po akong makatulog sa gabi, kinakapos po ako ng hininga. Ramdam ni Isabel ang desperasyon sa bawat salita ng kanyang anak. At ang mga sumunod na sinabi nito ay lalo pang nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Mama, natatakot po ako. Sunod-sunod po ang mga bumabagsak sa amin. Si Ana po, yung kasama ko sa squad, bigla na lang pong bumagsak kahapon sa training grounds, bumubula po ang bibig niya. Kailangan pa siyang i-refer ng mga medic. Tapos po si Liza po. Anak, anong nangyari kay Liza? Mahinahon ngunit mariing tanong ni Isabel. Na-dehydrate po siya, 2 araw na pong walang malay sa infirmary, pero ang sabi lang po ng mga opisyal, nagkukunwari lang daw pong may sakit. Mama, may mali po dito, may kakaiba po talagang nangyayari. Nagsimulang manginig ang kamay ni Isabel na may hawak sa telepono. Sa 30 taon niya sa serbisyo, natutunan niyang magtiwala sa kanyang kutob. At ang kutob niya ngayon ay sumisigaw, hindi ito ordinaryong insidente lang dahil sa tindi ng panahon. Clara, paano kayo tratuhin ng mga opisyal niyo? May napapansin ka bang hindi tama?
Isang mahabang katahimikan ang namagitan bago muling nagsalita si Clara sa isang boses na halos pabulong na para bang takot na may makarinig sa kanya. Mama, pwede ko po bang sabihin sa inyo? May mga nakakatakot po kasing nangyayari. Siyempre naman, anak. Sabihin mo lahat sa akin. Walang hindi mo pwedeng sabihin sa nanay mo. Si Lieutenant Villaluz po yung platoon leader namin. Kakaiba po siya, mapalagi niya po kaming tinatawag ng solo para parusahan at ang mga parusa niya sobrang lupit po. Kahapon po, pinatayo niya ang isa naming kasama sa gitna ng tirik na araw ng 2 oras may patong na kantin ng tubig sa ulo. Nung bumagsak po yung kasama namin, sinigawan pa niya, mga babaeng walang silbi. Bakit pa kayo pumasok sa militar? Lalong tumigas ang mukha ni Isabel. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay nagsimulang lumitaw habang mariin niyang kinuyom ang kanyang kamao. Hindi lang po yan, makahit po tama ang ginagawa namin, palagi po siyang naghahanap ng butas para pahirapan kami. Nung isang araw po, tinulungan ko yung isang kasamahan namin na hinimatay, bigla na lang po siyang sumulpot at sinigawan ako, sino ang nagbigay sa iyo ng permiso para gawin yan? Tapos po, tinitigan niya ako ng masama at sinabi, dahil sa mga katulad mo kaya nasisira ang disiplina ng militar. Lalong nanginig ang boses ni Clara. Halatang mayroon pa siyang gustong sabihin, ngunit nag-aalangan siya. Clara, ano pa? Sabihin mo lahat. Si Mama ang bahala. Mama, ang sakit po sa dibdib. Ginawa ko lang po ang tama, pero bakit parang ako lang po ang pinag-initan niya? Ang mga tingin po ni Lieutenant Villaluz sa akin, parang gusto niya akong sirain. Takot na takot po ako. Biglang naging apurado ang boses ni Clara. Ay, Ma. May tao po. May paparating. Kailangan ko na pong ibaba. Malaking gulo po kapag nahuli nila akong kausap kayo tungkol dito. Clara, sandali eh. Mama, sa Sabado po kailangan nyo pong dumalaw. Kailangan po. Natatakot po talaga ako. Tut tut tut. Naputol ang linya. Nakatitig lang si Isabel sa kanyang telepono, hawak ito ng mahigpit na halos mabasag na. Ang huling mga salita ng kanyang anak, natatakot po talaga ako, ay tila isang desperadong sigaw ng tulong na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa opisina ng buong lakas niyang ihampas ang kanyang kamao sa mesa. Tumilapon ang mga ballpen, nagkalat ang mga dokumento sa sahig. Sa 30 taon ng pagharap sa mga tiwaling opisyal at masalimuot na kaso, naramdaman niya agad ang anak niya ay tina-target. At sa likod nito, may mas malaki at mas madilim na sabwatan. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang araw ay patuloy na sinusunog ang lahat ng bagay sa labas. Kinagat niya ang kanyang labi. 4 na araw pa bago ang Sabado. Hindi siya sigurado kung magiging ligtas pa ang kanyang anak hanggang sa araw na yon. Isang masamang pangitain ang gumapang sa kaibuturan ng kanyang puso na para bang isang trahedyang hindi na maibabalik pa ang nakatakdang mangyari. Sabado ng umaga, 2 oras na mas maaga kaysa sa karaniwan siyang nagigising, dilat na ang mga mata ni Isabel. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang nanginginig na boses ng kanyang anak ay parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Mama, natatakot po ako. Ang sigaw na iyon ng tulong ay hindi siya tinantanan. Nagmamadali siyang naghanda. Ibinili niya ng lahat ng paboritong pagkain ni Clara. May mainit na adobo, sinigang na hipon, at isang kahon ng paborito nitong pili tarts mula Bicol. Mabigat ang dala niyang bayong, ngunit mas mabigat ang kaba sa kanyang dibdib. Ang pinakamahalaga sa lahat ay makita at makausap niya ng personal ang kanyang anak para malaman ang buong sitwasyon. Habang nagmamaneho siya papuntang Nueva Ecija, ang kanyang isipan ay parang isang magulong sinulid. Sa loob ng 30 taon, hindi mabilang na kaso ng katiwalian at abuso ang kanyang hinawakan. Pero iba ito. Ito ay tungkol sa kanyang sariling dugo at laman. Maging ang kanyang karaniwang malamig at kalkuladong pag-iisip ay hindi maiwasang mataranta. 9:00 pa lang ng umaga ay nasa tarangkahan na siya ng kampo. 1 oras pa bago ang opisyal na oras ng dalaw, pero hindi na siya makapaghintay. Sabik na siyang makita ang kanyang anak. Ang sundalong nagbabantay sa gate, nang makita ang isang bituin sa balikat ni Isabel, ay agad na sumaludo ng tuwid. Ma'am. Magandang umaga po, ma'am. Kayo po ba ay may opisyal na sadya sa kampo? Dadalawin ko lang ang isang bagong recruit, si Private Clara Santos.
Sandali lang po, ma'am. Ay check ko lang po. Habang tumatawag ang gwardiya para kumpirmahin, inilibot ni Isabel ang kanyang tingin sa paligid. Mukha itong isang ordinaryong kampo ng pagsasanay. Ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Maging ang mga mukha ng mga opisyal na naglalakad ay tila balisa. Tuloy po kayo sa Visitors Lounge, ma'am. Sa loob ng silid-dalawan, naupo si Isabel at walang tigil na tumingin sa kanyang relo. 10 minuto 20 minuto kalahating oras na ang nakalipas. Si Clara ay hindi pa rin dumarating. Ang ibang mga pamilya ay masaya nang kayakap ang kanilang mga mahal sa buhay. Bakit ang anak lang niya ang wala pa? Hindi na siya nakatiis. Nilapitan niya ang opisyal na namamahala. Excuse me, nasaan na si Private Clara Santos? Kanina pa tapos ang oras ng simula ng dalaw. Ang opisyal ay tila nataranta at may halong pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sumagot siya, kasi po ang totoo po niyan. Ano ang totoo? Sabihin mo na, lumamig ang boses ni Isabel. Ang otoridad na naipon niya sa halos 60 taon ng buhay ay natural na lumabas. Ang opisyal ay pinagpawisan ng malapot. Si Private Santos po, hindi po siya pwedeng tumanggap ng dalaw sa ngayon. Anong ibig mong sabihin na hindi pwede? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang Provost Marshal General. Ilabas niyo ang anak ko ngayon din. Pasensya na po, General. Pero ang nasabing kadete po ay kasalukuyang nakakulong sa stockade dahil sa paglabag sa mga alituntunin. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo para kay Isabel. Stockade. Ang anak niya nasa stockade. Ano ang nangyari? Paglabag sa alituntunin? Anong paglabag ang ginawa niya, eksakto? Mahirap po kasing sabihin ng direkta, ma'am. Ang company commander na po ang magpapaliwanag sa inyo. Kung gayon, tawagin mo ang company commander ninyo dito ngayon din. Nagmamadaling tumawag ang opisyal, at pagkaraan ng 10 minuto, isang lalaking nasa mga 40 anyos, na may seryosong mukha, ang lumapit. Magandang umaga po, General. Ako po si Captain Leo De Leon. Captain De Leon, ipaliwanag mo sa akin. Bakit nasa stockade ang anak ko? Nag-atubili muna si Captain De Leon bago nagsalita. Si Private Santos po nanakit po siya ng kapwa kadete. Nanakit? Impossible. Bakit mananakit ng kapwa niya ang anak ko? Mayroon po kaming mga testigo, General, at may salaysay din po ang biktima. Ang kaso po ay kasalukuyang iniimbestigahan ng Unit Investigation Team. Habang nagpapatuloy po ang investigasyon, kailangan po muna niyang manatili sa stockade. Hindi makapaniwala si Isabel. Si Clara mananakit? At ng kapwa kadete pa. Siguradong may pagkakamali. Gusto kong makita ang ebidensya. At gusto kong makausap ang mga testigo at ang sinasabi ninyong biktima. Under investigation po kasi ang kaso, ma'am, kaya mahirap po. Alam niyo naman po ang proseso, bilang kayo po ay bihasa sa batas militar. Mayroong hindi tama sa tono ng pananalita ni Captain De Leon. Para siyang sumasagot base sa isang isinulat na script. Kung gayon, kahit man lang makausap ko ang anak ko, pwede ba? Kahit nasa stockade siya, hindi niyo pwedeng ipagkait ang karapatan niyang madalaw, hindi ba? Ayon po sa regulasyon, limitado po muna ang pagdalaw hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Limitado? Anong regulasyon yan? Saan galing yan? 30 taon na ako sa serbisyo, ngayon ko lang narinig ang ganyang regulasyon. Lumalakas na ang boses ni Isabel, kaya't ang ibang mga pamilya sa silid ay napatingin na sa kanila. Si Captain De Leon ay tila lalong nabalisa. Internal policy po iyon ng unit, ma'am. Para po masiguro ang patas na investigasyon. Patas? Itinuturing niyo na bang isang kriminal ang anak ko? Sakto sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Isabel. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nang basahin niya ang mensahe, namutla ang kanyang mukha. General Reyes, nasa panganib po ang anak ninyo. Kung gusto ninyong malaman ang katotohanan, mag-isa po kayong pumunta mamayang 10:00 ng gabi sa coffee shop malapit sa likod na gate ng kampo. Mahigpit na hinawakan ni Isabel ang kanyang telepono. Malinaw na mayroong madilim na pangyayari sa likod ng kaso ni Clara, at may isang taong nakakaalam ng katotohanan. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Captain De Leon, at ang kanyang boses ay tila bakal sa tigas. Captain, linawin ko lang sayo.
Kapag may nangyaring hindi maganda sa anak ko, hindi ko kayo tatantanan. Alam mo kung sino ako? Ako ang taong lumaban sa mga tiwaling opisyal sa loob ng 30 taon. Tumigas ang mukha ni Captain De Leon, tila isang taong nahuli sa akto. General, kalma lang po, hintay na lang po natin ang resulta ng investigasyon. Ngunit hindi na kaya ni Isabel. Ang kanyang kutob ay sumisigaw na nasa panganib ang kanyang anak, at ang misteryosong text message ay umiikot sa kanyang isipan. Sino ang nagpadala nito? At bakit? Lunes ng hapon, hindi na nakapaghintay si Isabel. Hindi niya basta-basta mapagkakatiwalaan ang mga salita ni Captain De Leon. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang posisyon bilang Provost Marshal General para makita ang kanyang anak. Pagdating niya sa kampo, ang boses niya ay desidido. Captain De Leon, personal kong inspeksyonin ang stockade. Kahit na may investigasyon, karapatan kong tiyakin kung ang kondisyon ng piitan ay naayon sa batas. Kahit na halatang nag-aalala, hindi matanggihan ni Captain De Leon ang utos ng isang general mula sa tanggapan ng Provost Marshal. Kung ganoon po, General, sumunod po kayo sa akin. Habang naglalakad sila papunta sa gusali ng stockade, ang puso ni Isabel ay kumakabog ng malakas. Anong kalagayan ang dadatnan niya sa kanyang anak? Ang pasilyo ay madilim, maalinsangan at amoy amag. Dito po, General. Huminto si Captain De Leon sa harap ng isang selda sa dulo ng pasilyo. Sa bakal na pinto, may isang maliit na bintana na may rehas, ngunit hindi maaninag ang loob. Buksan mo ang pinto. Pero ayon po sa regulasyon. Buksan the pinto. Ngayon iyan. Umalinggaw ang boses ni Isabel sa buong pasilyo. Walang nagawa si Captain De Leon kundi kunin ang susi at buksan ang mabigat na pinto. Kriyak! Nang bumukas ang pinto, tila gumuho ang mundo ni Isabel sa kanyang nakita. Si Clara, ang kanyang anak, ay nakaupo sa sahig, sa isang kalunos-lunos na kalagayan. Ang kanyang mga tuhod ay gasgas at tuyo na ang dugo. Sa kanyang parehong pulso, malalim ang mga pulang marka ng pagkakatali. Ang kanyang uniforme ay marumi at ang kanyang mukha ay sobrang putla. Clara, nanginginig na bulong ni Isabel. Nag-angat ng ulo si Clara. Nang makita niya ang kanyang ina, ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay bumuhos na parang talon. Mamama ni. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay nanghihina at siya'y natumba. Mabilis na sumugod si Isabel para saluhin ang kanyang anak. Clara, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ka nagkaganyan? Yumakap si Clara sa kanyang ina, humahagulgol. Ang lahat ng sakit at takot na kinimkim niya ay sumabog. Mama, wala po akong kasalanan, frame up po ito, wala po akong kasalanan. Ano ang nangyari? Sabihin mo lahat sa akin, anak. Sa isang nanginginig na boses, sinimulan ni Clara ang kanyang kwento. Nung araw po na yon, si Ana po, yung kasama ko, hinimatay dahil sa init. Naawa po ako kaya alalayan ko sana siya. Pero bigla na lang pong dumating si Lieutenant Villaluz. Sinigawan niya po ako kung bakit ko raw siya sinusway tapos sinampal niya po ako sa mukha. Ang sakit po, Mae. Habang nakikinig, lalong tumitigas ang mukha ni Isabel. Hindi lang po yon, mainutusan pa ni Lieutenant Villaluz ang ibang mga kasama namin na kalagkarin ako. Dinala nila ako sa bodega, tinulak nila ako sa sahig kaya po nagkasugat ang tuhod ko. Itinuro ni Clara ang kanyang sugatang tuhod. Tinignan ni Isabel ang sugat ng kanyang anak at ang buong katawan niya ay nanginig sa galit. Pagkatapos po pinalabas niya na ako ang nanakit. Tinakot niya po ang ibang mga kasama namin na magsinungaling kaya po ako ikinulong dito. Tinakot? Paano niya kayo tinakot? Sinabi po ni Lieutenant Villaluz sa kanila na kung hindi sila magpapatotoo na ako ang unang nanakit, gagawin din daw po niya sa kanila ang ginawa niya sa akin. Kaya po lahat sila napilitang magsinungaling. Kinuyom ni Isabel ang kanyang kamao. Hindi siya makapaniwala na ang ganitong kawalang katarungan ay nangyayari sa kanyang sariling anak. Clara, paano ka nabubuhay dito sa loob? Mama, sobrang hirap po. Gabi-gabi po, pumapasok ang gwardiya para buhusan ako ng malamig na tubig. Tapos sa madaling araw, sisipain niya po ang pinto at sisigawan ako, huwag kang magkunwaring may sakit. Para lang po magising ako. Halos hindi po ako nakakatulog. Ang bawat salita ni Clara ay parang isang patalim na sumasaksak sa puso ni Isabel. Ang kanyang anak tiniis ang ganitong uri ng torture. Pinapakain ka ba nila ng maayos?
2 beses lang po sa isang araw. Malamig na kanin lang po at ilang pirasong tuyo. Gutom na gutom po ako kaya lalo akong hindi makatulog. Si Captain De Leon, na nakatayo sa likuran, ay nagsalita na may halong pagkabalisa. General, ito po ay legal na pagpiit at naayon sa di. Legal. Biglang tumayo si Isabel at tinitigan ng masama si Captain De Leon. Legal ba ang ganitong kondisyon? Torture ito. Hindi ito pagpiit. Pero ayon po sa regulasyon. Anong regulasyon ang nagpapahintulot sa ganitong kalupitan? Tignan mo ang mga sugat ng anak ko. Itinaas ni Isabel ang pulso ni Clara, kung saan malinaw pa ang mga marka ng lubid. Ito ba ay parte rin ng legal na pagpiit mo? Hindi makasagot si Captain De Leon. Malinaw na ang mga ginawa ay labis-labis. Muling yumakap si Clara sa kanyang ina. Mama, gusto ko na pong umalis dito. Natatakot po ako. Huwag kang mag-alala, Clara. Ilalabas ka ni Mama dito. Niyakap ni Isabel ng mahigpit ang kanyang anak at nangako sa kanyang sarili. Hindi niya ito palalampasin. Kailangan niyang malaman ang katotohanan at iligtas ang kanyang anak. Humarap siya kay Captain De Leon at ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Captain, hindi dito nagtatapos ang lahat. Sisiguraduhin kong lalabas ang buong katotohanan. Namutla ang mukha ni Captain De Leon. Naramdaman niyang isang malaking bagyo ang paparating. Pagkaalis sa stockade, nanginginig ang buong katawan ni Isabel sa galit. Ang kaawa-awang itsura ng kanyang anak ay hindi maalis sa kanyang isipan ng mga gasgas sa tuhod, ang mga marka sa pulso, at ang mga matang puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi na niya ito kaya. Dumiretso si Isabel sa opisina ng battalion commander. Sa pasilyo, lahat ng opisyal na nakakasalubong niya ay tila umiiwas ng tingin. Tila ramdam din nila ang hindi pangkaraniwang tensyon sa hangin. Malakas niyang itinulak ang pinto ng opisina ng commander. Sa loob, si Colonel Antonio Gomez ay nagbabasa ng mga dokumento. Nagulat siya sa biglaang pagpasok ni Isabel. General Reyes! Bakit po kayo napadalaw ng biglaan? Colonel Gomez, puno ng galit ang boses ni Isabel. Sinasabi ninyong nanakit ang anak ko. Huwag niyo akong bigyan ng ganyang klaseng kasinungalingan. Natatarantang tumayo si Colonel Gomez. General, kumalma po muna kayo. Kumalma? Galing ako sa stockade at nakita ko mismo ang anak ko. Ano ang itsurang yon, ha? Malakas na hinampas ni Isabel ang mesa na nagdulot ng malakas na kalabog. Sinasabi ninyong nanakit ang anak ko. Nasaan ang ebidensya ninyo? Mayroon po kaming mga salaysay ng testigo, General. Sino ang mga testigo? Gusto ko silang makausap ng personal. Tila nahirapan si Colonel Gomez. Halatang may itinatago siya. Under investigation pa po kasi, General, kaya mahirap pong ilabas ang kanilang pagkakakilanlan. Mahirap ilabas? Kung gayon, may iba pa ba kayong ebidensya? Sakto sa sandaling iyon, mula sa labas ng pasilyo, may narinig silang nag-uusap na mga sundalo. Hindi sarado ng husto ang pinto kaya't malinaw ang kanilang usapan. Pre, nakita mo ba kahapon? Si Private Santos, pinapaluhod habang naglilinis ng sahig. Nanlaki ang tenga ni Isabel. Ang anak niya ang pinag-uusapan nila. Nakita ko. Sinipa pa nga sa balikat gamit ang combat boots kasi mabagal daw sumagot. Nanliit ang mga mata ni Isabel. Ang kanyang anak tiniis ang ganitong kahihiyan. Sobra naman yata yon. Babae pa naman. Hinaan mo boses mo. Baka marinig tayo ni Lieutenant Villaluz, madamay pa tayong lahat. Unti-unting lumayo ang mga yapak ng mga sundalo. Tinitigan ni Isabel ng masama si Colonel Gomez. Narinig ninyo yon, Coronel? Narinig ninyo? Ang alin po, General? Ang anak ko, pinapaluhod para maglinis ng sahig. Sinipa ng combat boots sa balikat. At sasabihin niyo sa akin na hindi niyo alam yan. Pinagpawisan ng malamig si Colonel Gomez. Hindi niya inaasahan ang sitwasyong ito. Baka po parte po iyon ng disciplinary action. Disciplinary action. Ang pagsipa sa tao gamit ang combat boots ay parte ng training. Anong klaseng doktrina yan? Lalong lumakas ang boses ni Isabel na umalingaw na sa buong pasilyo. Coronel, sa tingin niyo ba talaga nanakit ang anak ko? Gaya ng narinig ninyo, ang biktima ng karahasan dito ay ang anak ko.
Muling may narinig silang usapan mula sa labas. Nakita ko si Santos kaninang umaga. Namamaga ang mukha niya. Nga. Binugbog ba? Hindi siguro. Baka sa kaiyak. Nakita ko siyang umiiyak lang ng umiiyak. Kawawa naman pero wala tayong magagawa. Nakakatakot si Lieutenant Villaluz. Tila dinurog ang puso ni Isabel. Ang balitang araw-araw na umiiyak ang kanyang anak ay sobrang sakit para sa kanya. Koronel, sa tingin niyo ba normal ang sitwasyong ito? General, sinusubaybayan din po namin ang sitwasyon. Sinusubaybayan? Hanggang kailan niyo susubaybayan? Muling hinampas ni Isabel ang mesa. Araw-araw na umiiyak ang anak ko. Manonood na lang ba kayo hanggang sa huli? Hindi makapagsalita si Colonel Gomez. Ramdam niyang dehado na siya sa sitwasyon. Tatatawagin ko po si Lieutenant Villaluz para magpaliwanag. Tawagin mo siya dito. Ngayon din eh. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Lieutenant Villaluz sa opisina. Nang makita niya si Isabel, bahagya siyang natigilan, ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang kalmadong ekspresyon. Sir! Pinapatawag niyo raw po ako, sir. Lieutenant Villaluz, ipaliwanag mo ang tungkol sa kaso ni Private Santos. Sumulyap muna si Villaluz kay Isabel bago sumagot. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko ayon sa regulasyon, sir. Ayon sa regulasyon? Biglang tumayo si Isabel. Ang pagsipa sa balikat gamit ang combat boots, regulasyon ba yon? Ang pagpapaluhod para maglinis ng sahig, regulasyon din ba yon? Bahagyang tumigas ang mukha ni Villaluz. Saan niyo po narinig yan, ma'am? Hindi mahalaga kung saan ko narinig. Ang tanong ko, totoo ba yon o hindi? Sa proseso po ng pagdidisiplina, minsan kailangan ng mas matinding pamamaraan. Mas matinding pamamaraan? Tila nag-aapoy ang mga mata ni Isabel. Tinutorture niyo ang anak ko, hindi ba? Hindi po totoo yan, ma'am di. Mula sa pasilyo, may isa na namang usapan. Narinig mo ba si Santos kagabi? Umiiyak na naman. Rinig ko rin. Kawawa naman. Sumusobra na yata si Villaluz. Hindi na napigilan ni Isabel ang sarili. Nang marinig niyang gabi-gabing umiiyak ang kanyang anak, sumabog ang kanyang galit. Lieutenant Villaluz, bakit gabi-gabing umiiyak ang anak ko? Yan po ay eh. Sumagot eh. Hindi makasagot si Villaluz. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay malinaw na nagpapakitang may itinatago siya. Ngayon, sigurado na si Isabel. Ang nangyayari sa kanyang anak ay hindi lang simpleng pagdidisiplina. Isa itong malaking sabuatan na pilit nilang itinatago. Pag-alis sa opisina ni Colonel Gomez, si Isabel ay napapalibutan ng pakiramdam ng galit at kawalan ng pag-asa. Ang walang pakialam na ugali ni Lieutenant Villaluz at ang pag-iwas ni Colonel Gomez ay nagkumbinsi sa kanya na sila ay magkasabwat. Ngunit isang mas malaking dagok ang naghihintay sa kanya. Kinabukasan ng umaga, mas maagang pumasok si Isabel sa kanyang opisina sa Camp Aguinaldo. Pagpasok pa lang niya sa gusali, napansin niya ang mga kakaibang tingin ng kanyang mga kasamahan. Lahat sila ay tumitingin sa kanya at nagbubulungan. Ma'am, nabasa niyo na po ba ito? Inabutan siya ng kanyang aide ng isang dyaryo. Nang makita niya ang malaking headline sa unang pahina, tila nanlambot ang mga tuhod ni Isabel. Anak ng General, Gumulay Camp, nakakulong. Ang nilalaman ng artikulo ay mas nakakagulat. Nakasulat dito na si Clara ay walang dahilan na nanakit ng kapwa kadete, sumuway sa utos ng nakatataas, at siya ang pasimuno ng pagkasira ng disiplina sa unit. Mayroon pang panayam sa isang anonymous source. Si Private Santos ay laging nagmamayabang na general ang nanay niya. Arogante siya at laging humihingi ng special treatment. Nang hindi ito naibigay, nanakit siya ng kapwa niya, sabi ng source. Nilamukos ni Isabel ang dyaryo. Lahat ay kasinungalingan. Ngunit ang balita ay mabilis nang kumalat sa internet. Sino-sino ang nagpakalat ng balitang ito? Inaalam pa po namin, ma'am. Pero mukhang galing po sa loob mismo ng unit ng anak ninyo ang impormasyon. Agad na bumalik si Isabel sa kampo ni Clara. Kailangan niyang tiyakin ang kalagayan ng kanyang anak. Ngunit ang atmosfera sa kampo ay mas malamig pa kaysa dati. Maging ang mga opisyal ay pilit siyang iniiwasan. Pagdating niya sa stockade, isang mas malagim na katotohanan ang kanyang hinarap.
Mas matindi pa ang torture na dinaranas ni Clara sa loob ng selda. Ang boses ni Clara ay mas mahina na. Sa loob lamang ng ilang araw, sobrang payat na niya, halos butot balat na lang. Clara, anak, ayos ka lang. Anong nararamdaman mo? Mama, kagabi po sobrang takot ko po. Nanginginig na ikinuwento ni Clara ang nangyari. Pumasok po ang gwardiya at binuhusan na naman ako ng tubig, sobrang lamig po mula ulo hanggang paa. Kaninang madaling araw, bumalik sila, sinipa ang pinto at sumigaw, "Huwag kang umarte." Parang pinipiga ang puso ni Isabel. Hindi lang po yan, hindi na po nila ako pinapakain ng maayos. Isang beses na lang po sa isang araw, panis na kanin at maalat na tuyo lang po. Si Lieutenant Villaluz po mismo ang gumawa nito. Pumunta siya dito, sinabi niyang nabasa na niya ang balita tungkol sa akin, tapos pinagtawanan niya ako. Sabi niya, ngayon, pati nanay mo, iiwanan ka na rin. Tumulo ang luha sa mga pisngi ni Clara. Mama, natatakot po ako. Parang gusto akong patayin ni Lieutenant Villaluz. Anong sinasabi mo? Patayin ka? Kahapon po, may ibinigay siyang sulat sa akin. Inilabas ni Clara ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Kinuha ito ni Isabel at sinimulang basahin. Ang nilalaman ng sulat ay kakilakilabot. Nakasulat ito na parabang si Clara ang nagsulat para kay Lieutenant Villaluz, ngunit halatang may ibang gumawa nito. Para kay Lieutenant Villaluz. Lubos ko pong pinagsisisihan ang mga pagkakamaling aking nagawa. Ang mga nakita ko sa bodega ng supply ay dala lamang ng aking maling akala. Simula ngayon, hindi na ako magsasalita ng mga bagay na hindi totoo. Binasa ni Isabel ang sulat at naunawaan ang lahat. Pinipilit ni Villaluz si Clara na magsulat ng isang pekeng pag-amin. Clara, pinapasulat ka niya nito? Opo. Sabi niya, kung hindi ko raw po isusulat, mas lalo niya akong pahihirapan. Pero, ibinulong ni Clara sa tenga ng kanyang ina. Totoo po ang nakita ko. Nakita ko po siyang naglalabas ng mga supply ng militar. Ito na. Ito na ang dahilan. Kaya po niya ako ginagawang scapegoat. Ano ang nakita mo, anak? Nung gabing yun po, lumabas ako para umihi. Nakita ko po sa bodega, may mga taong nagkakarga ng mga gamit sa isang truck. Malinaw po na mga supply ng militar. Si Lieutenant Villaluz po at ilang mga tauhan niya palihim na nagpupuslit ng mga gamit palabas ng kampo. Nanginig si Isabel sa galit. Isang tiwaling opisyal ang gumagamit sa kanyang anak para pagtakpan ang sarili nitong krimen. Clara, may ebidensya ka ba? Kinunan ko po ng litrato gamit ang cellphone ko. Pero kinuha na po ang cellphone ko. Kinuha na po ni Lieutenant Villaluz. Sakto sa sandaling iyon, may mga yapak na narinig sa labas ng pasilyo. Si Lieutenant Villaluz ay paparating. General, anong ginagawa ninyo dito? Puno ng pang-aasar ang boses ni Villaluz. Nabasa niyo na ba ang balita? Sikat na ang anak ninyo. Villaluz, ikaw ang nagpakalat ng balita sa media, hindi ba? Nagpakalat? Sinabi ko lang po ang totoo. Totoo. Tumayo si Isabel at tinitigan ng masama si Villaluz. Lahat ng iyon ay gawa-gawa lang, hindi ba? Gawa-gawa. Patunayan nyo kung kaya nyo. Ngumisi si Villaluz. Sino pa ang maniniwala sa inyo ngayon? Alam na ng buong bansa na ang anak ninyo ay isang basagulera. Kinuyom ni Isabel ang kanyang kamao. Ngunit kung kikilos siya base sa emosyon ngayon, mas malalagay sa panganib ang kanyang anak. Villaluz, hindi dito magtatapos ang lahat. Talaga ba? Pero, General, mumisi si Villaluz ng may masamang balak. Baka simula ngayong gabi, kailangan ng sumailalim ng anak niyo sa mas matinding pagsasanay. Interesado ang publiko, di ba? Kaya kailangan nating pagbutihin. Nga pala ang cellphone ng anak niyo na factory reset na. May mga kakaibang litrato kasi sa loob. Namutla ang mukha ni Isabel. Ang ebidensya wala na. Mama, anong gagawin ko? Desperadong sigaw ni Clara. Niyakap ni Isabel ng mahigpit ang kanyang anak at nagdesisyon. Kailangan niyang tipunin ang kanyang mga dating kasamahan, ang mga taong kasama niyang nagbuwag sa mga sindikato ng korupsyon noon. Mag-isa, hindi niya kayang labanan ang napakalaking sabuatang ito. Sa pagkakataong ito, gagawin niya ang lahat para iligtas ang kanyang anak at linisin ang dumi sa sandatahang lakas. Pag-alis sa stockade, alam na ni Isabel na mag-isa, hindi siya mananalo sa labang ito.
Si Lieutenant Villaluz at ang mga nasa likod niya ay kumikilos ng organisado, ginagamit maging ang media para sirain ang kanyang anak. Oras na para muling buuin ang dati niyang team. Agad na sumakay si Isabel sa kanyang sasakyan at kinuha ang telepono. Hinanap niya ang mga pangalang matagal na niyang hindi natatawagan sa kanyang contacts. Sila ang mga kasama niya sa isang legendary na anti-corruption task force sa militar 15 taon na ang nakalipas. Ang unang tawag ay para kay Ricardo Jimenez, isang retiradong koronel. Cardo. Si Isabel to. Isabel. Ang tagal na Anong meron? May emergency ako, Cardo. Pwede ba tayong magkita? Naging seryoso ang boses ni Cardo. Mukhang seryoso yan. Saan? Sa dating kapihan sa May Timog. 1 oras mula ngayon. Ang pangalawang tawag ay para kay David Cruz, isang retiradong major at ang utak ng kanilang technical operations noon. Dave, si Isabel to. Oh, Isabel. Himala at napatawag ka. Bakit parang iba ang boses mo? Mahirap ipaliwanag ngayon. Pumunta ka sa Timog. Kailangan ko ng tulong mo. CJ. Hindi ko alam kung ano yan, pero kung ikaw ang tumawag, darating ako. Ang pangatlong tawag ay para kay Sofia Aguilar, isang retiradong major, ang nag-iisang babaeng kasama niya sa team. Sophie, kailangan ko ng tulong mo, emergency. Isabel, anong nangyari? Ang boses mo parang pagod na pagod. Ang anak ko, Sophie. Nasa panganib ang anak ko. Ano? Nasaan ka? Papunta na ako. 1 oras ang lumipas, sa isang maliit na kapihan sa Quezon City, ang 4 na dating opisyal ay magkakaharap. Kahit matagal na silang hindi nagkita, walang palitan ng kumustahan. Sobrang seryoso ng mukha ni Isabel. Ano ba talaga ang nangyari? Si Cardo ang unang nagsalita. Ikinuwento ni Isabel ang lahat mula sa pagkakakulong ni Clara sa stockade, ang kalupitan ni Villaluz, hanggang sa pagpupuslit ng mga supply. Habang nakikinig sila, unti-unting tumitigas ang mga mukha ng kanyang mga dating kasamahan. Mga walang hiya, bulong ni Dave habang kinukuyom ang kamao. Isabel, may ebidensya ka ba? Malamig na tanong ni Sophie. May litrato si Clara sa cellphone, pero kinuha na ni Villaluz at binura na ang lahat. Ang ibang mga kadete, lahat sila ay tinakot. Hinimas ni Cardo ang kanyang baba, malalim ang iniisip. Hindi ito trabaho ng isang tao. Organisado sila. Tama, sabi ni Dave. Kung ginamit nila ang media, siguradong may malaking isda sa likod nito. Tumango si Isabel. Ang kahihiyang dinaranas ng anak ko ay hindi lang tungkol sa training. Bulok na ang sistema. Sa sandaling iyon, inilabas ni Sophie ang kanyang telepono. Isabel, tingnan mo to. Sa screen, isang online military forum ang nakabukas. Sunod-sunod ang mga masasakit na komento tungkol kay Clara. Anak ng general kaya mayabang. Buti nga sa kanya. Mga babaeng sundalo na tulad niyan ang sumisira sa militar. Kulungan lang. Dapat sipain na yan sa serbisyo. Nanginig ang kamay ni Isabel. Ang kanyang anak ay sinisiraan na rin maging sa social media. Isa itong organisadong demolition job, sabi ni Dave na puno ng galit. May sadyang tumatarget kay Clara. Biglang may naalala si Cardo. Isabel, mayroon bang inspection na magaganap tungkol sa mga supply ng militar kamakailan? Meron. Bakit, Cardo? May kakilala ako sa inspection team ng Eling. Narinig ko na may natanggap silang tip tungkol sa pagtagas ng mga supply sa isang unit. Nagkaroon ng liwanag sa mga mata ni Isabel. Kung gayon, alam na ng mas nakatataas. Mukhang ganoon nga. Pero bago pa magsimula ang investigasyon, ginawa ng sacrificial lamb si Clara. Mumisi si Sophie. Klasikong estilo. Unahing sirain ang whistleblower bago itago ang ebidensya. Kinuyom ni Isabel ang kanyang kamao. Kung gayon, kailangan nating maunahan sila. Paano? Gaya ng dati, sabi ni Cardo. Tayo mismo ang maghahanap ng ebidensya. CJ. Pero hindi magiging madali ang kalaban ngayon. Walang problema, sabi ni Isabel. Para sa anak ko, gagawin ko ang lahat. Hinampas ni Dave ang mesa. CJ. Buo na ulit ang team. Gaya ng 15 taon na ang nakalipas.
Pero kailangan nating maging mas maingat ngayon, sabi ni Sophie. Kontrolado nila ang media. Lahat sila ay sumang-ayon. May inilabas na litrato si Isabel mula sa kanyang pitaka. Ito ang larawan ni Clara na nakahandusay sa sahig ng bodega, duguan ang tuhod. Isang taong may malasakit ang palihim na kumuha nito at ipinadala sa kanya. Ito pa lang, sapat ng patunay na hindi nanakit si Clara, kundi siya ang biktima. Tinignan ng kanyang mga kasamahan ang litrato at kumulo ang kanilang dugo. Hindi nila matanggap na ang isang dalaga ay trinatong parang hayop. Isabel, alam na namin ang gagawin, sabi ni Cardo ng may determinasyon. Sa pagkakataong ito, tatapusin natin sila. Nag-alab ang diwa ng pakikipaglaban sa mga mata ni Isabel. Ang imahe ng babaeng opisyal na walang takot na bumuwag sa mga sindikato noon ay muling nabuhay. CJ. Oras na para magplano ng ating operasyon. Ang apat na magkakaibigan ay nagtinginan at nagkaisa. Ang labang ito ay hindi lang para iligtas si Clara. Ito ay para ituwid ang isang bulok na sistema. At mayroon silang sapat na karanasan, talino, at tapang para gawin ito. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong sa kapihan, si Isabel at ang kanyang mga kasamahan ay masusing naghanda sa loob ng isang linggo. Si Cardo ay nagmanman sa ruta ng pagpupuslit ng mga supply. Si Dave ay nagkalap ng impormasyon sa loob ng unit at sinuri ang mga financial records ni Villaluz. Si Sophie ay naghanda ng legal na depensa at estratehiya laban sa media. At si Isabel ay sinimulan na ang mga legal na proseso. Sa wakas, binuksan ang court-martial. Ang silid ng hukuman ay puno ng mga mamamahayag at mga opisyal ng militar. Lahat ay interesado na malaman kung ano ang magiging hatol sa anak ng Provost Marshal General. Nang lumabas si Clara at tumayo sa harap, tumahimik ang buong silid. Nang makita niya ang kanyang anak pagkatapos ng isang linggo, tila dinurog ang puso ni Isabel. Mas payat si Clara, ngunit ang kanyang mga mata ay mas matatag na ngayon. Ang military prosecutor ang unang nagsalita. Ang akusadong si Private Clara Santos ay kinakasuhan ng pananakit sa kapwa kadete at pagsuway sa utos ng nakatataas. Objection. Tumayo ang abogadong kinuha ni Isabel. Ang mga ebidensyang inilatag ng prosekusyon ay pawang kasinungalingan. Ang tunay na biktima dito ay si Private Clara Santos. Tumingin ang pinuno ng hukom kay Clara. Akusado, ano ang masasabi mo sa mga paratang laban sa iyo? Kahit nanginig pa ang boses, malinaw na sumagot si Clara. Your Honor, tinulungan ko lang po ang isang kapwa kadete na nawalan ng malay. Nagbulungan ang mga tao sa silid. Ang boses ni Clara ay puno ng sinseridad. Pero bigla na lang po dumating si Lieutenant Villaluz, sinigawan ako kung bakit ko raw siya sinusuway, at sinampal ako sa mukha. Kasinungalingan. Mula sa upuan ng mga manonood, sumigaw si Lieutenant Villaluz. Order, sigaw ng hukom. Nagpatuloy si Clara. Hindi lang po iyon. Inutusan niya ang ibang mga kadete na kaladkarin ako papunta sa bodega. Tinulak niya ako sa sahig kaya nagkasugat ang tuhod ko. Pagkatapos, isinubsob niya ang ulo ko sa inidoro at pinalabas na ako ang nanakit. Muling nagkagulo ang silid. Masyadong nakakagulat ang kanyang salaysay. May ebidensya ka ba? May testigo ka ba? Tanong ng prosecutor. Sa sandaling iyon, tumayo ang abogado. Nais po naming tawagin ang aming testigo. Mula sa likuran ng silid, isang batang babaeng sundalo ang lumakad pasulong. Isa siya sa mga kasamahan ni Clara sa squad. Saksi, ano ang nakita mo noong araw na yon? Ako po nakita ko po si Clara na tinutulungan si Ana na bumagsak dahil sa init. Pagkatapos po bigla na lang pong dumating si Lieutenant Villaluz at sinampal si Clara. Inutusan niya po kaming kaladkarin si Clara. Biglang tumayo si Villaluz. Hindi totoo yan. Order, muling saway ng hukom. Nagpatuloy ang saksi, nanginginig ang boses. Hindi po kami makatanggi. Tinakot po kami ni Lieutenant Villaluz na kung hindi kami susunod, gagawin din niya sa amin ang ginawa niya kay Clara. Dinala po namin si Clara sa bodega. Si Lieutenant Villaluz po ang tumulak sa kanya sa sahig. Nakita ko pong dumugo ang tuhod niya. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ay nabigla. Naglabas ng isa pang ebidensya ang abogado. Your Honor, ito po ang patunay na si Lieutenant Villaluz ay nagpupuslit ng mga suplay ng militar palabas ng kampo. Ano? Muling tumayo si Villaluz.
Tumayo si Isabel sa witness stand. Your Honor, sa loob ng isang linggo, nag-imbestiga po ako at natuklasan kong si Lieutenant Villaluz ay sistematikong nagpupuslit ng mga supply sa loob ng maraming buwan. Inilatag ni Isabel ang isang folder ng mga dokumento. Ito po ang mga ledger na nagpapatunay sa pagpupuslit ng mga supply na may pirma mismo ni Lieutenant Villaluz. Muling nagbulungan ang mga tao. Namutla ang mukha ni Villaluz. At ito ang mga litratong kuha habang inilalabas ni Lieutenant Villaluz ang mga kontrabando. Ipinakita ni Isabel ang mga malinaw na larawan ni Villaluz na nagkakarga ng mga gamit sa isang truck sa gitna ng gabi. Gawa-gawa lang yan, sigaw ni Villaluz. Gawa-gawa, sagot ni Isabel. Kung gayon, ang lalaki sa litratong ito, hindi ba ikaw yan? Hindi makasagot si Villaluz. Malinaw na siya ang nasa litrato. Nagpatuloy si Isabel. Ginawa ni Lieutenant Villaluz na scapegoat ang anak ko para pagtakpan ang kanyang krimen. Dahil nasaksihan ng anak ko ang kanyang iligal na gawain. Sinungaling! Sinungaling, umalinggaw ang boses ni Isabel sa buong silid. Kung gayon, bakit mo tinutorture ang anak ko sa loob ng stockade? Bakit ka nagpakalat ng peking balita sa media? Hindi na makasagot si Villaluz. Ibinaba ng hukom ang hatol. Idinedeklara ng hukumang ito na si Private Clara Santos ay inosente. At para kay Lieutenant Marco Villaluz, iniuutos ang kanyang agarang pag-aresto para sa karagdagang investigasyon. Ang buong silid ay napuno ng palakpakan. Si Villaluz ay pinusasan at kinaladkad palabas ng silid, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Naluha si Isabel at niyakap ng mahigpit si Clara. Clara, tapos na anak. Tapos na ang lahat. Mama, salamat po, maraming salamat po. Paglabas nila ng silid hukuman, naghihintay ang kanyang mga dating kasamahan. Si Cardo, Dave, at Sophie, lahat sila ay nakangiti. Isabel, nagtagumpay tayo. Buhay pa rin ang hustisya. Ang buong pamunuan ng unit ay nayanig at ang korupsyon sa loob ng militar ay nabunyad. At si Clara sa wakas ay muling natagpuan ng pag-asa. Isang buwan na ang lumipas mula nang magwagi sila sa korte. Huling linggo na ng Mayo at ang init ng tag-araw ay nagsisimula ng humupa. Tila isang hudyat na ang isang mahaba at mahirap na laban ay malapit ng matapos. Isang linggong nanatili si Clara sa ospital matapos makalaya mula sa stockade. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay naghilom na, ngunit ang mga sugat sa kanyang puso ay mangangailangan pa ng mas mahabang panahon. Ngunit unti-unti, bumabalik na ang dati niyang sigla. Ma, bukas, babalik na po ako sa unit. Nagulat si Isabel sa sinabi ni Clara. Anak, sigurado ka ba? Hindi ka pa lubusang magaling. Ayos lang po ako, ngayon, masasabi kong ayos na talaga ako. Ang mga mata ni Clara ay mas matatag na. Tila pagkatapos ng lahat, mas tumibay ang kanyang kalooban. Hinihintay po ako ng mga kasama ko at ayoko pong tumakas. Gusto kong bumalik ng may dangal at tapusin ang aking pagsasanay. Nirespeto ni Isabel ang desisyon ng kanyang anak. Ito ang landas na pinili ni Clara para sa kanyang sarili. Sa unang araw niya pabalik, ang atmosfera sa unit ay tuluyan ng nagbago. Si Villaluz ay nakakulong na at ang mga opisyal na sangkot ay pinatawan ng parusa. Isang bagong platoon leader ang itinalaga at ang buong unit ay nasa proseso ng reforma. Clara, na-miss ka namin. Masaya siyang sinalubong ng kanyang mga kasamahan. Noong una, napilitan silang magsinungaling dahil sa takot. Ngunit ngayong lumabas na ang katotohanan, lahat sila ay nakakaramdam ng pagsisisi. Sorry, Clara. Hindi ka namin naipagtanggol. Ayos lang. Alam kong wala rin kayong magagawa noon. Hindi sila sinisi ni Clara. Sa halip, magkakasama silang naghilom at bumuo ng isang mas matibay na samahan. Ang bagong platoon leader, si Lieutenant David Reyes, ay kinausap si Clara ng personal. Private Santos, marami kang pinagdaanan. Ipinapangako ko, mula ngayon, ang pagsasanay dito ay magiging patas at transparent. Salamat po, sir. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Sa training grounds, iba na ang imahe ni Clara. Mas mature siya at mas kalmado. Tila pagkatapos malampasan ang matinding pagsubok, mas naunawaan niya ang tunay na diwa ng pagiging isang sundalo. Clara, ang galing mo. Iniligtas mo kaming lahat, sabi ni Ana, na puno ng pasasalamat. Ano ka ba?
Lahat tayo ang magkakasamang lumaban, mapagkumbabang sagot ni Clara. Ngunit sa mata ng kanyang mga kasamahan, isa siyang bayani. Samantala, sa Camp Aguinaldo, nagpupulong si Isabel at ang kanyang mga kasamahan. Isabel, ang kasong ito ay maaaring magpabago sa buong militar, sabi ni Cardo. Narinig ko na magsasagawa ng malawakang reforma ang Department of National Defense, dagdag ni Dave. Bumuo rin sila ng isang bagong anti-corruption task force, sabi ni Sophie. Tumango si Isabel. Pero hindi pa ito ang katapusan. Kailangan nating patuloy na magbantay. Tama. Kailangan laging maging mapagmatsyag. Tumingin si Isabel sa bintana, kung saan ang sikat ng araw sa hapon ay unti-unti nang nawawala. Ilang araw ang lumipas, tumawag si Clara. Ma, ayos na po talaga ako. Sobrang bait po ng mga kasama ko, at ang bago naming platoon leader ay napakabuti. Okay na po kami. Mabuti naman, anak. Ang kalusugan mo. Magaling na po ako. At saka, manin. Ano yon, anak? Mula ngayon po, haharapin ko na po ang lahat ng pagsubok ng mag-isa. Magiging isang sundalo po ako na may integridad at tapang tulad ng ipinakita niyo sa akin. Naluha si Isabel. Nang makita niyang ganito nakatatag ang kanyang anak, nakaramdam siya ng sobrang pagmamalaki. Clara, I'm so proud of you. Marami na rin po kayong pinagdaanan, masalamat po sa lahat. Pagkababa ng telepono, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Isabel ang tunay na kapayapaan. Nang gabing iyon, habang nanonood ng balita, ibinalita ang mga bagong hakbang laban sa korupsyon sa militar. Ang kaso ni Villaluz ay nagresulta sa pagpaparusa sa 15 opisyal, at ang INI ay naglabas ng isang komprehensibong plano para maiwasan ang muling pag-ulit nito. Habang pinapanood ang balita, napangiti si Isabel. Muli niyang napatunayan na ang hustisya ay maaaring maantala, ngunit ito ay tiyak na darating. Kinabukasan ng Sabado, muling pumunta si Isabel sa kampo. Hindi para dumalaw, kundi para dumalo sa graduation ceremony ni Clara mula sa basic training. Nakatayo sa hanay, si Clara ay mukhang matikas at marangal. Ito na ang imahe ng isang tunay na sundalo walang takot at puno ng paninindigan. Private Clara Santos, sabi ng bagong company commander. Sa kabuuan ng iyong pagsasanay, nagpakita ka ng isang huwarang pag-ugali, lalo na ang iyong bakal na determinasyon na hindi sumuko sa gitna ng pagsubok. Inaasahan namin na sa hinaharap, ipagpapatuloy mo ang mahusay na pagtupad sa iyong tungkulin bilang isang tunay na sundalo. Salamat po, sir. Pagkatapos ng seremonya, nagkita si Isabel at Clara sa labas ng kampo. Congratulations, anak. Ma, tapos na po ba talaga? Hindi, anak. Ito ay simula pa lamang. Tumingin si Isabel sa kalangitan. Ang hustisyang ipinaglaban natin, kailangan nating patuloy na pangalagaan. Opo, magiging isa rin po akong sundalong may integridad, tulad ninyo. Ang mag-ina ay nagtinginan at mumiti. Ang mahaba at mahirap na tag-araw ay tapos na. Ngunit ang kanilang napanalunan ay hindi lang isang pagsubok. Ito ay tagumpay ng katarungan laban sa korupsyon at kawalang katarungan. Ito ay ang matibay na pagmamahalan ng mag-ina. At ito ay ang pagpapatunay sa isang paniniwala na sa huli, ang katotohanan ang mananaig. Ang hustisya ay buhay. At si Clara, kasama ang buong sandatahang lakas, ay muling babangon ng mas matatag. Ang kwento ni General Reyes at Private Santos ay isang paalala sa ating lahat na sa bawat sulok ng kadiliman, palaging mayroong liwanag ng katapangan na handang sumilay. Ito ay patunay na ang pagmamahal ng isang ina ay kayang bumuwag ng kahit anong pader, at ang katatagan ng isang Pilipino ay hindi kayang sirain ng anumang pagsubok. Ano po ang aral na napulot ninyo sa kwentong ito? Nais po naming marinig ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Huwag po nating kalimutang i-share ang video na ito para maging inspirasyon sa iba, lalo na sa mga pamilya ng ating magigiting na sundalo. At syempre, mag-subscribe na po kayo sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magbibigay-pugay sa katapangan at katatagan ng lahing Pilipino. Maraming salamat po sa inyong panonood. Anong tinitingin-tingin dyan, ye? Akala mo kung sino ka na dahil